Have a seat, Ken. Ani niya sa akin. Kaya naupo ako sa upuan sa harap ng desk niya. Ano po ang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Let's wait. Sagot niya sa akin habang umiinom to ng kape. Nakalipas ang ilang minuto. May kumatok sa pintuan niya. Come in! Bumukas to. At nakita namin ang HR manager ng company na si Ma'am Nanette. Good morning! Bati nito sa amin. Good morning! Sabay naming bati sa kanya. At nagulat ako sa kasunod niya. She's here. Kami hindi yan. Yaya ng manager namin sa kanya. Kaya pumasok to sa kanyang office. At naupo to sa kabilang upuan. Patay ako nito. Ani ko sa aking sarili. Hindi tuloy ako makatingin sa kanila. At panay lang ako ng tingin sa sahig ng office. The reason why we are all here today is pag-usapan ng incident last week. Sabi ng manager namin na si Ma'am Shelo. Anong incident, ma'am? Patay malis akong tanong sa kanya. Na narinig kong parang nagsupla na tong si Diane. Well, ani ni Ma'am Nanette. How about the rumors that we've heard since last week? Ani nito. Since last week? Ano to? Takang tanong ko sa aking sarili. Can you please be more specific, Ma'am Nanette? Tanong ko sa kanya. Well, that's why we are all here to clarify it, Ken. Diane. Napanood namin sa CCTV na naghahabulan kayong dalawa sa lobby at sa labas ng building. Ani ni Ma'am Nanette. Kaya naman napatigil na lang ako. Dahil nakuha pala sa CCTV ang nangyari last Friday. So explain it to us, guys. Seryosong sabi ni Ma'am Shelo sa amin. Pareho kami ni Dena patingin sa kanya, pati na sa isa't isa, na nagkahiyaan pa kami. Come on, I don't have all day for this. Ani ni Ma'am Nanette sa amin. Ano kasi, ma'am? Yung nangyari last week nagbibiroan lang po kami. Bulalas ni Diana. Diba, Ken? Sabay pati nito sa sapatos ko. Na napansin ng dalawa kaya nagkatinginan sila. Is this about love? Tanong ni Ma'am Nanette sa amin. Na pareho kaming napahiya ni Diana. Good God kayong dalawa. You are no longer kids to run around the hallway, or in the lobby or outside the building. Inis na sabi ni Ma'am Shelo sa amin. Sorry po, ma'am. It's a misunderstanding, Ma'am Shelo. Sabi ni Ma'am Nanette sa kanya. Goodness. The next time you guys do this stunt, I'm going to suspend you both. Sabi ni Ma'am Shelo sa amin. Now hold on there, miss. Ani ni Ma'am Nanette sa kanya. Hold on what? You can't make threat while I'm here. Sagot ni Ma'am Nanette sa kanya. Kaya naman nabuhayin ako ng loob. Dahil sa pagtatanggol ni Ma'am Nanette sa amin. Only when I'm back in my office. Then you can say that to them.
Ayoko marinig yan kasi liable ako sa anumang legal actions na gagawin ng dalawa. Ani nito kay Ma'am Shelo. Natawa lang to. Habang ako naman, parang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. I'm kidding, guys. Shelo, you can't do that. Fine. Now go back to work and don't let this thing happen again. Understood? Yes po, ma'am. Sabay naming saad ni Diana. At lumabas na kami ng office niya. Habang narinig pa namin nag-uusap ang dalawa sa loob. Nakatayo kami pareho sa labas ng office ni na Ma'am Shelo. Nang ilang sandali pa, tumalikod na ako para bumalik sa cubicle ko. Pero hinawakan ako ni Diane sa balikat. At nang umarap na ako, bigla ako nitong sinampal. Sabay alis nito pabalik sa desk niya. Para akong poste na kuryenteng nakatayo sa hallway. Habang ina-observe ang nangyaring sampal na ibinigay ni Diane sa akin. Oh, bakit nandito ka pa? Napalingon ako at nakita ko si Ma'am Shelo. Go back to work! Yes po, ma'am. Sabay talikod ko at naglakad na pabalik sa cubicle ko. Pagkatating ko'y agad na dumungaw ang tatlo sa akin. At tinanong ko anong pinag-usapan namin. Confidential. Ani ko sa kanila. Pero napansin ni Aldo ng pula sa pisngi ko. Ang loko na sampal. Sabi niya. At biglang nawala ang tatlo dahil dumaan si Ma'am Nanette. Papunta sa kanyang office. Sinend ko na yung report kay Ma'am Shelo. At nagpaalam na rin ako na magla-lunch break. Gaya ng dati. Una ko nag-init ang pagkain ko sa break room namin. At nung matapos na ako, agad akong bumaba para doon kumain sa maliit na park. Maya-may tumunog ang aking phone. At nakita kong si Karen ang tumatawag. Oh hey, napatawag ka? Tanong ko sa kanya. Anong oras ka lalabas mamaya? Mga 5:00. Bakit? Daan ka ng store. Bumili ka ng sibuyas at kamatis. Wala na akong supply eh. O sige, yun lang? Yun lang, Ken. Ano? I miss you. Sabi nito na, okay. Ani ko sa kanya, kita-kits mamaya. Sige na, mamaya na. Bye. At ibinaba ko na ang tawag. Tinuloy ko na ang pagkain ko. Nang may biglang umupo sa tabi ko. At siniko ako nito. Loko-loko ka talaga, no? Inis na sabi niya sa akin. Nilabas din niya ang kanyang pagkain. Sorry nga pala sa nangyari, ha? Ani ko sa kanya. At tinigil ko ang aking pagkain. Ako? Ikaw? Aulo ka? Pinahamak mo ko. Dapat bumawi ka. Bawi? Oo. Na-CCTV tayong dalawa, no? Paano kung ikalat yun, ha? Ani niya. Hindi naman siguro gano'n ang boss natin. Paano kung pagtripan tayo ng mga gwardya? Patuloy niyang tanong. Si Manong Del? Cool yun. Kaibigan ko yun eh.
Kaibigan. Ano ulam mo? Tanong niya sa akin. Natinignan ko ang aking pagkain at kumuha ng isang hiwa ng karne. Parang masarap to ah. Ani niya. Mama ko nagluto niyan. Sarap. Dala ka uli nito bukas ah. Pangbawi mo sa akin. Alam mo, tama. Ikaw na magdadala ng lunch natin araw-araw. Ano? May angal ka? Wala po. Sagot ko sa kanya. Lang ako. At binigyan din niya ako ng pagkain niya. Hindi ko napansin na tinitigan na pala kami ng mga kasamahan namin doon. Na doon din na nananghalian. Pati na rin taga-ibang department. Huwag mo silang pansinin. Ani ni Dayan sa akin. Parang ngayon ko lang nakita ang side mong to ah. Ani ko sa kanya. Bakit? Sa tingin mo ilang side ba meron ako? Malditang tanong niya sa akin. Wala. Ignorin mo lang. Loko ka? Alam mo, Ken, cute ka sana eh. Pero raulo ka? Ani niya sa biligpit ng Tupperware niya. Bukas, same time, same place. Magdala ka ng lunch natin. Okay? Hindi niya na ako hinintay na makasagot pa. Dali-dali na tong umalis. At iniwan akong nakatulala. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nung natapos ang araw, ganun uli ang nangyari. Kaming dalawa lang ni Dayan sa elevator. Ano? Natatakot ka sa akin? Hindi ah. Ba't parang natatakot ka? Hindi. At napangiti na lang ako sa kanya. Alam mo? Ano? Cute ka kung umiti ka. Ani ko sa kanya. Sabay tingin sa sahig. Sus, gaya-gaya. Sabi niya sa akin na ngayon ay magkatabi kaming dalawa na nakatayo sa gitna ng elevator. Naramdam ko ang tuwa sa dibdib ko na parang katulad ng nararamdaman ko kahapon. Pero ibang level to. Pagbukas ng pinto ng elevator, sabay kaming lumabas at naghintay ng masasakyan sa labas. Oy, huwag mo kalimutan bukas ah. Ani niya. Sabay turo nito sa akin. Opo, ma'am. Sagot ko naman nung naupo na to sa loob ng jeep. At kinawayan ko to bilang pagbabay sa kanya. Tumaan muna ako ng tindahan bago ako naglakad papunta sa apartment ni Karen. At pagdating ko doon, napasok niya ako kaagad. At gaya ng dati, nakamaikling shorts lang to. At sando lang. At kita kong wala na naman tong panloob. Salamat. Sabi niya nung inabot ko sa kanya ang pinabili niya sa akin. Ano bang niluluto mo? Di yung paborito mo. Wow! Talaga? Natutuwa akong sabi sa kanya. Ay, si Uncle nga pala. Umuwi. Tinawagan ng asawa niya. Oo nga pala. Kailangan ko palang tumawag sa bahay. Sabi ko kay Karen. Sige, habang niluluto ko pa to.
Nakangiting sabi niya sa akin. Napansin kong parang may nagbago kay Karen. Pero hindi ko to pinansin at tumawag na ako kay Mama. Anong oras ka na naman uuwi? Baka sobrang late na ha? Naku Ken, malilintikan ka na talaga sa akin. Sigaw nito sa telepono. Na kahit nilalayo ko na to, maririnig mo pa rin ang boses niya. Nasa bahay ako ng coworker ko, Ma. Magdi-dinner lang kami saglit. At uuwi na rin ako pagkatapos rito. Ewan, mag-ingat ka. Sabi niya sa bandang huli. Walang problema, Ma. Salamat. At ibinaba na nito ang telepono. Buhay na buhay pa rin ang boses ni Aida. Natatawang tanong ni Karen sa akin. Narinig mo? Malamang. Parang megaphone yung mama mo eh. Natatawang sabi ni Karen. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit nagtagal sila ni Papa? Well, tawag dun Ken. True love. Or gayuma. Sabi ko na natawa tong si Karen. Loko ka. Parents mo yun. Oo nga. Wag mo lang ipagsabi sa kanila. Tsak papatayin ako nun. Your secret is safe with me, love. Sabi niya. At bumalik to sa niluluto niya. Hindi ka man nagsasawa, Karen? Tanong ko sa kanya nung nagdi-dinner na kami. Saan? Dito. Sa ganito. You mean sa buhay ko? Hindi. Yung sa... Alam kong ibig mong sabihin, Ken. Pero kung titimbangin ko ang nagawa at naibigay ng uncle mo sa akin, at sa magiging buhay ko, at sa pamilya ko, pag wala siya malamang pipiliin ko ang ganito. Kesa naman mamatay sila sa gutom. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Yung perang binibigay ng uncle mo sa akin, pinapadala ko yun sa probinsya. At yung kalahati nun, sinasave ko. Paliwanag dito. So nasanay ka na sa buhay na hindi ko na tinuloy pa. Dahil nakita ko nakangiti sa akin si Karen. Sa unang pagkakataon, parang bumalik yung paghanga ko sa kanya. Gaya noong una ko siyang nakilala. Nagkagusto kasi ako sa kanya noon, nung bago pa lang kami magkakilala. Pero nung malaman ko na kabit siya ni Uncle John, bigla na lang nawala na parang bula ang paghanga ko. Hindi naman sa kababawan na rason, dahil naging kabit siya. Kundi respeto ko na rin sa uncle ko. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ko sa kanya. Yes, please. Kaya naman pumunta ako ng kusina at kumuha agad ng tubig. Thank you. Nginitian ako nito na parang may napansin na naman ako sa kanya. Parang may nagbago sa'yo. Sabi ko sa kanya nung naupo na uli ako sa upuan ko. Anong nagbago? May something na nagbago sa'yo. Nilagay niyang kutsara niya at tumayo. Saka to lumapit sa akin at tinulak ako ng kaunti para mapaatras yung upuan ko palayo sa mesa. Kumandong to sa akin at ipinatong ang mga braso nito sa balikat ko.
Alam ko na kung anong nagbago. Saan niya? Sabay galaw nito sa ibabaw ko. Ano naman yun? Nagbago ng pagtingin mo sa akin, Ken. Simula na may nangyari sa atin. Ani niya sa akin. Ganun ba yun? At hindi lang yun. Ano ba ang tingin mo sa akin dati? Hindi ko alam. Wala lang. Ngayon, anong tingin mo sa akin after ng pagpapaligaya natin? Babae. Sagot ko sa kanya. Ngunit gumiti ito ng pilya. Hanggang sa ilang segundo lang, kinagat ni Karen ang labi ko. Napapikit ako sa kanyang ginawa. At ang sumunod, ang malambot nitong dilang pilit na pumapasok sa loob ng bibig ko. Halatang sasarapan siya sa ginagawa namin. Nang lumalaban na rin ako ng halik sa kanya. Sunod-sunuran lang ako sa kung anong ginagawa ng dila niya. Ganon din ang ginagawa ko. Katulad nung sa amin ni Emma. Alam mo na pala kung paano humalik? Ano ni Karen sa akin? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano. Ganon? Parang pro ka na eh. Ang sarap mo ngang humalik. Ginaya lang kita. At napatawa pa to ng malakas. Ganun ba? Well, gusto mo bang turuan kita? Nakikita ko sa mga mata niyang nakita ko sa mata ni Emma. Puno ng pagnanasa. Don't worry, Ken. I will be gentle. Ani niya sa akin. At muli kami naghalikan dalawa. Hindi na namin natapos pa ang hapunan namin. Dahil busy na kami sa iba. Ang tagal ko nang gustong gawin to, Ken. Talaga? Oo. Ani niya. Sabay halik ulit sa akin na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa naalala ko yung ginawa ko kay Emma. Kaya naman ginawa ko rin to sa kanya. At tama nga ang hinala ko. Nasasarapan siya sa ginagawa ko. Expert ka na eh. Gaya-gaya lang ako. Ani ko sa kanya. Gaya-gaya? Takang tanong nito. Huwag ka magagalit ha. Nakita ko kasi kayo ni Uncle John nung nagpapaligaya kayo. Kaya naman ginaya ko lang ang ginawa niya sa'yo. Kasi kita ko nasasarapan ka eh. Ani ko sa kanya na sinampal ako nito sa balikat. Loko. Huwag mong gayahin ang uncle mo. Bakit? Basta wag. Gusto ko iba naman. Kailangan may style ka, Ken. Ani nito sa akin. Wala akong alam pagdating dyan. Hindi ko nga alam kung paano paligayahin ng isang babae. Alam mo namang ikaw palang nakauna sa akin. Ako ba talaga? Well, hindi kami natuloy ni Emma. Si Emma? Gulat na gulat siya nang marinig niya to. Bakit? Tanong ko sa kanya. Di ba kababata mo yun? Oo. Bakit ka tumatawa? Wala. Natatawa lang ako.
So ako pa talagang una mo. Oo. Wow. Special pala ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa sinabi niya. Well, don't worry my love. Tuturuan kita kung paano paligayahin ng isang babae. Ani niya sa akin. At muli kami naghalikan dalawa. Paano si Uncle? What he doesn't know, Ken, won't hurt him. Sabay kindat nito sa akin. Ngayon na? Tanong ko sa kanya. Natinignan niya pa ako at sinabing, yeah. Sabay tayo niya at hinila na ako papunta sa kanyang kwarto. Doon sinara niya ang pinto at tinulak niya ako pahiga sa kama. Bago ang lesson, Ken. Huh? Kailangan mo munang mag-groom. Sabi nito sa akin. Napatingin ako sa kanya dahil hindi ko agad nakuha ang kanyang sinasabi. Kaya naman tinuro niya yung gamit ang kanyang uso. At napatingin ako sa aking ibaba. Bakit? Takang tanong ko. Hindi mo ba nakikita yung nasa baba mo? Parang gubat na yan, Ken. Huh? Bakit? Hindi ko pa rin talaga makuha ang kanyang sinasabi. Oh God, sumunod ka sa akin sa banyo. Utos niya sa akin. Hindi niya na hinintay ang sagot ko. At pumasok na to sa banyo. Tumayo ako sa bukana ng pintuan ng banyo na walang saplot. Habang nakatakip ang dalawang kamay ko sa ibaba. Nahihiya ka pa dyan? Halika na rito. Yaya niya sa akin. Kaya naman pumasok na ako sa banyo. At nakita ko mga nakahanda sa gilid ng bathtub. Pumasok ka sa loob ng bathtub. Utos niya sa akin. Kaya naman dali-dali akong sumunod. Habang nakatakip pa rin ang aking dalawang kamay. Alisin mo nga yan. Ani nito. Na inalis ang dalawang kamay ko. Anong gagawin mo? Parte to ng lesson mo. Dapat bilang lalaki, maalaga ka hindi lang sa pangangatawan. Dapat din sa alaga mo. Pangaral niya sa akin. Inaalagaan ko naman yun Sagot ko sa kanya. Inaalagahan mo nga. Pero tignan mo, ang kapal. At nilabas na ni Karen ang mga gamit para mabawasan na mga nakaharang sa aking ibaba. Pagtapos iniligpit niya na ang kanyang mga gamit. Lalabas na sana ako nang pigilan niya ako. Maligo ka muna. Ani niya sa akin. Akala ko sasabay siya. Pero natapos na lang ako nang di pumapasok sa loob ng banyo si Karen. At pagkalabas ko, wala si Karen sa kwarto. Nasaan kaya yun? Takang tanong ko sa sarili. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. At napatigil ako dahil narinig ko nagsasalita sa sala si Karen na parang may kausap to. Kaya tumigil muna ako at nakinig. Huwag ka munang pumunta rito. Hindi nga pwede ngayon kasi may lalakarin ako. Oo, importante yun. O sige na. Please lang, wag muna ngayon Promise, babawi ako sa'yo bukas. Oo, bukas. Promise. I love you. O sige na, alis na ako. Bye-bye.
at natahimik na ang sala. Habang ako'y dahan-dahang umatras para bumalik sana sa kwarto, nang biglang tinawag ako ni Karen. Kailangan ko na palang umalis. Bakit? Tanong niya sa akin. Baka hinahanap na ako sa amin eh. Pero ang totoo, baka biglang pumunta si Uncle rito. Patay ako nito sigurado. Hindi, huwag kang umalis. Di ba may plano tayo? Nakangiting sabi niya sa akin. Baka kasi pumunta si Uncle dyan rito. Dinig ko nga kausap mo siya sa telepono eh. Sinabi ko na lang sa kanyang totoo. Kinakabahan na nga ako eh. Dagdag ko pa. Yun? Wala yun. Wala yun. Sinabihan ko lang na may lakad ako. May kinig naman sa akin yun eh. Hindi yun pupunta rito. Promise, Ken. Pasiguro niya sa akin. Nakinakabahan pa rin ako. At natawa to nang hinawakan niyang aking kamay. Sa sobrang takot ko yan. Ani ko sa kanya. Dahil nanlalamig na mga kamay ko. Maya-maya hinila niya ako pabalik sa kwarto. Mahiga ka lang dyan. At mag-relax ka. Utos niya sa akin. Kaya naman nahiga na ako sa gitna ng kama. Ken? Oh. Relax lang. Ipikit mo ang mga mata mo. At sinunod ko naman ang sinabi niya. Tapos inhale ka. At exhale. Sunod-sunuran lang ako sa kanyang utos. Hanggang sa unti-unti na nga nawawala ang aking kaba. Yan. Basta relax ka lang. Hanin niya sa akin. Good. Ngayon try mo naman laruin ng nasa ibaba mo. At sinunod ko naman to. Ang sarap sa pakiramdam. That's good. Nare-relax ka na ba? Tanong niya sa akin. At sumang-ayon naman ako sa kanya. Tuloy mo lang yan ha? Pero dahan-dahan lang. At kung makaramdam ka na na parang maabot mo na, itigil mo na muna. Tapos magbilang ka ng 30 segundo. At umpisahan mo ulit. Utos niya sa akin. Sinunod ko lahat ng kanyang sinabi. Habang si Karen, pumunta muna ng banyo para maligo. At makalipas ang ilang minuto, natapos na to at pumasok na uli ng kwarto. Sakto naman at hindi ko na kaya pang pigilan dahil maaabot ko na ang sukdulan. Hingal na hingal ako pagkatapos. At dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga mata. Nakita ko tong nakaupo lang sa dulo ng kama na nakangiting nanood lang sa ginawa ko. Anong pakiramdam, Ken? Okay lang. Sagot ko sa kanya. Hanggang sa nagulat na lang ako dahil gumapang to. At tumabi sa akin sabay lakbay ng mga kamay. Hinalikan niya ako sa leeg. At nagtagpo ang aming mga labi. Pero bago pa mauwi to sa magandang pangyayari, lumabas to ng kwarto. At makalipas ang ilang minuto, bumalik to na may dalang isang bote ng alak at 2 baso na may lamang ice.
Nagsalin to ng alak at binigay sa akin ang isang baso. Uminom ka. Di ako umiinom eh. Inom. Pagpilit niya sa akin. Kaya naman sinunod ko na lang to. Pero napapaitan talaga ako. At ang anghang sa lalamunan. Nilagay niyang 2 baso sa tabi. At sinabing, "Ano? Umpisa na tayo?" Dito na nag-umpisa ang lesson ko kay Karen. Marami siyang tinuro sa akin. Lahat ng teknik sa pagpapaligaya. Ken. Karen? Naaalala mo ba yung unang araw na nagkakilala tayo? Oo. Nakagusto nga ako sa'yo nung una kitang nakita eh. Hani ko sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, Ken, nagkagusto rin ako sa'yo noon. Sabi niya habang nagkatinginan kami na hindi gumagalaw ang katawan namin. Ken, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa'yo noon. Hindi ko masabi ang feelings ko sa'yo. Kasi alam kong nandidiri ka sa akin dahil sa uncle mo. Pumikit siya habang sinasabi niya to. Kaya naman niyakap ko si Karen na maigpit. Na yumakap din to sa ulo ko. Kung ano man ang nararamdaman natin sa isa't isa noon man, o ngayon, Karen, tumingin ako sa kanya, na tumingin din naman to sa akin. Tinakpan niya ang aking bibig, at pumikit to. Hindi to nagsalita. At patuloy lang siya sa pagtakip ng aking bibig, para hindi ko na matuloy ang aking sinasabi. At dito na naging mainit ang mga tagpo. Hanggang sa ilang sandali pa, pareho na naming naabot ang langit. Pagkatapos pareho kaming nakaramdam ng pagod. Maya-may gumalaw na si Karen at tumigato ng maayos sa tabi ko at inunan pa ang aking braso. Ang init. Ani niya sa akin. Nahingal na hingal pa rin ako at pawis na pawis. Grabe. Ani ko at tumawa naman si Karen. Kaya naman nilingon ko siya. At nahuli ko nakatingin to sa akin habang tumatawa. Ano? Anong masasabi mo? Grabe. Lagot ako. Sagot ko sa kanya. Yumakap siya sa akin at tinalikan ako sa leeg. Sinong nakikita mo? Tanong ko sa kanya. Sinong ano? Ako o si Uncle? Tanong ko sa kanya na tinitigan ako nito. Nangiinsulto ka ba? Hindi. Gusto ko lang makasiguro. Paliwanag ko sa kanya na bumangon to. At tinignan ako ng masama. Ken? Umalis ka na. Nagulat ako sa sinabi niya. Sorry kung na-offend kita. Sabi ko sa kanya nung nasa sala na kami.
habang sinusuot ko na ang damit ko. Umalis ka na, please lang. Sorry, Karen. Sorry. Umalis ka na, sabi. Sigaw niya. Karen, I'm sorry. Niyakap ko pa to. Pero nagpupumiglas to para makawala sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na. Karen, please. Please lang, pakinggan mo muna ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero nung nakabihis na ako, tinulak ako nito papunta sa pintuan. At tinulak ako palabas ng apartment niya. Binagsakan pa niya ako ng pinto nung nasa labas na ako. Karen! Karen! Please lang, buksan mo ang pinto. Tawag ko sa kanya. Pero hindi na to sumagot pa. I'm sorry. Sabi ko pa bago ko umalis ng apartment niya. At naupo muna saglit sa labas nito. Nakaupo ako sa bench sa labas ng apartment ni Karen. Habang kinakapa ko ang aking bulsa. Hala, naiwan ko ang cellphone ko. Kaya naman bumalik ako para kunin to. Pindot ako ng pindot sa doorbell. Pero hindi niya ako pinagbubuksan. Nagtagal pa ako ng ilang minuto. Pero wala. Kaya naman nagpasya na lang akong umuwi. At balikan ko na lang to kinabukasan. Paglabas ko ng work. Mag-alas 10 na ng gabi nang dumating ako sa amin. Natutulog na ang kapatid ko. Habang nanonood pa ng TV ang papa ko. O ginabi kay ata? Tanong niya sa akin. Galing po ako sa bahay ng kasamahan ko sa trabaho pa. Teka, alas 10 na. Nasa bahay ka na? Takang tanong ko sa kanya. Maaga akong umuwi kanina. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Si Mama? Tanong ko. Ayun, umakyat na sa taas. Halika, nood na muna tayo. Yaya niya sa akin. Naumupo naman ako sa kabilang sofa. Anong palabas pa? Lumang movie. Nga pala, kumain ka na ba? Oo pa, kumain na ako dun. Sino ba dun sa kasamahan mo? Si Aldwin po. Aldwin? Yun ba yung matangkad na maraming tigyawat sa mukha? Hindi pa. Si Jet yun. Si Aldwin yung... Naaalala mo yung dumalaw dito na isang beses? Na may dalang sponge cake? Yun, si Aldwin yun. Paalala ko sa kanya. Yun ba yun? Akala ko kasing maraming tigyawat sa mukha. Kailangan niya ng Eskinol, anak. Sinabihan na nga namin na magpa-derma. Pero ayaw niya. Dahil nahihiya raw siya. Nahihiya siya? Sa status ng mukha niya ngayon, hindi siya nahiya? Ani naman ang papa ko. Na pareho kaming natawa. Maiba ko, Ken. Po? Kamusta na pala ang uncle dyan mo? Okay naman po. Pansin ko lately, panay pasyal nyo ng weekend Saan-saan ba kayo pumupunta? Tanong niya sa akin, hindi naman ako nakasagot agad.
Ken? This time nakatingin na siya sa akin. At wala na sa TV ang kanyang mga mata. Dyan lang po. Saan? Usisa pa ng papa ko. Sa ano po? Sa mall. Kapag may bibilin siya, sinasama niya ako dun. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Baka kasi kailangan ka ng mama mo dito sa bahay. At wala ka. Alam mo naman ang kapatid mo sobrang kulit nun, di ba? Palaging wala rito sa bahay. Paliwanag niya. Minsan na lang kami lumalabas ni Uncle ngayon. Ani ko sa kanya. O bakit? Busy na kasi siya sa bagong negosyo nila ni Ante. Ani ko sa kanya. Ganun ba? So palagi nasa bahay ka nila tuwing weekend? Hindi naman ako makasagot sa kanya. Ay, Ken. Ang sakin lang naman, yung mama mo, kailangan din niya ng tulong dito sa bahay. Alam mo naman, palagi akong wala rito. Minsan kasi pa kailangan ko ding umalis. Dahil alam mo naman ang trabaho. At yung sa amin naman ni Uncle, free time ko lang po yun. Paliwanag ko sa kanya. At totoo naman kasi. Minsan kailangan namin bumiyahe para sa trabaho namin. Last month pumunta kami ng Cagayan de Oro. Kasama ang 3 mokong at si Ma'am Shelo. Dahil minit namin ang foreign investors na papasok sa kumpanya namin. Kami nag-a-assist kay Ma'am Shelo para sa budget at company investments na ipepresent namin sa kanila. Okay, give na yung sa work mo. Pero kailangan mo rin magstay ng bahay para tulungan ng mama mo. Okay? Ani niya. Kaya naman napayuko na lang ako. Opo, pa. Buti at nagkakaintindihan tayo. Ken? Sigurado ka bang sa kasamahan mo sa trabaho pumunta kanina? Kita ko sa mukha niya na nagiging suspicious to. Bakit po, pa? Takang tanong ko sa kanya. Para kasing ibang amoy mo eh. Ani niya sa akin. Naalala ko hindi nga pala ako nagugas kanina. Naamoy siguro ni Papang na tuyong malagkit sa kamay ko. Ano pong amoy? Wala naman akong naamoy pa. Patay mali siya kong tanong sa kanya. Sabay tuyo ko at umakyat na sa hagdanan. Hinubad ko kagad ang damit ko. At dumikit pa yung brief sa singit ko. Na parang nabuhusan to ng glue sa itsura nito. Kailangan ko ng maligo. Bulong ko sa aking sarili. Kaya naman kumuha na ako ng tuwalya at bumaba para maligo. Nagkasalubong pa kami ni Papa sa hagdanan. Paakyat siya habang ako'y pababa. Ken, tawag pa niya sa akin nang nasa gitna na to. At nasa baba na ako. Po? Maligo ka ng maayos para matanggal yung amoy mo. Natatawang sabi ng papa ko. Kaya naman namula ako sa hiya. At dali-dali nang pumasok sa banyo. At pinuno ng tubig ang timba at naligo. Nilinis ko ang mabuti ang buong katawan ko. At pagkatapos maligo, pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Saka pumanik sa kwarto. Kinabukasan,
Nagtaka ang aking mama kung bakit ang dami ko raw pagkain na nilagay sa Tupperware ko. Okay, bakit ang dami niyan? Takang tanong ng aking ina. Baka kasi magutom ako kaya dinamihan ko na. Diyos ko, pangdalawahan na yun Hayaan mo na, ma. Sabi ni Papa, habang kumakain to ng agahan. Hindi mo ba napapansin ang anak mo? Kahapon maselan, konti lang ang dinala. Tapos ngayon, Diyos ko anak, nagdodroga ka ba? Hindi Sa marami lang gusto kong kainin, ma. Nagdodroga na kaagad. Ani ko sa kanya. Natatawa naman ang papa ko, pati na ang aking kapatid. Mama, baka may bulati na sa tiyan si kuya. Biro ng kapatid ko. Hayaan mo na nga, ma. Sige na akin. Damihan mo pa yan para sa kasamahan mo. Sabay kindat ng papa ko sa akin. Na napatingin na lang ako sa kanya. Dumating ng tanghalian sa opisina. Ano? Marami ka bang dala? Tanong ni Dayan sa akin nung nasa break room kami. At ininit ko yung pagkain. Opo, ma'am. Sagot ko sa kanya. Good. Ako nang bahala sa drinks natin. Ani niya. Kaya nang nainit ko ng kakainin namin, sabay na kaming bumaba at pumunta na roon sa sarili naming mesa sa maliit na park. Nagdala ako ng paper plate at kubyertos. Alam ko kasing wala kang dala. Sabi niya. At tama nga siya. Pagkain lang ang dala ko. Kaya napangiti na lang ako sa thoughtfulness niya. Galing. Sabi ko sa kanya. Ako pa. Saan pagkain natin ngayon? Tanong niya sa akin. Kaya nung tinanggal ko ng takip ng Tupperware ko, napawaw na lang siya sa dala kong ulam. Mapaparami ata ako ng kain nito Ani niya. Kaya hinayaan ko na lang muna siyang kumuha ng pagkain. May girlfriend ka na ba, Ken? Tanong sa akin ni Diana. Nabulunan tuloy ako. O ito, tubig. Baliw? Wala. Wala akong girlfriend. Sagot ko sa kanya. Baka kagaya ka ng ibang lalaki dyan. Sasabihin wala pero meron pala talaga. Sus! Kung ikaw mokong ka Pag nalaman ko niloloko mo ko, papatayin talaga kita. Sabay tutok ng plastic na tinidor sa akin. Wala talaga. Sino yung tumawag sa iyo kahapon? Na may pangiti-ngiti ka pa? Tanong niya. Kaibigan ko yun. May pinapabili lang sa akin. Sagot ko sa kanya. Nauutusan. Ani niya. Kaya naman napatingin ako sa kanya. May balak ka? Napatawa lang to. At pagkatapos namin mananghalian, umakyat na kami sa taas. At pag-akyat namin ay tinignan kami ng mga kasama namin sa office. O sige Ken, thanks sa lunch Ani ni Dayan sa akin. Walang anuman. Bukas ulit At sumang-ayon naman ako sa kanya. Bumalik na kami sa kanya-kanyang trabaho. At nung pagbalik ko sa cubicle, agad akong pinalabutan ng 3 mokong.
Swerte? Ano? Naka-first base na ba? Kailan ang date ha? Kailan ang date? Mga tanong sa akin ng tatlong mokong. At maya-may nagsitakbuhan na lang ito palabas ng aking cubicle. Kaya pala. Parating na pala tong si Ma'am Shelo. Nakatatapos lang din ng lunch break. Mga siraulo kayo Natawa na lang ako sa kanila. Dahil muntik pang matumba si Aldwin nung lumabas to. Ken? Lumingon ako sa aking likuran. Yes, ma'am. Anig ko kay Ma'am Shelo sabay tayo. Come with me in my office. Sabay alis nito. At dumunga naman yung tatlo. Sabay sabing, patay ka. Habang ako'y nagkabit-balikat lang sa kanila. Saka sumunod na kay Ma'am Shelo papuntang office niya. Ano po yun, ma'am? Tanong ko habang nauupo ako sa harapan ng desk niya. This is about the Crisostomo report. Yes po. You need to come with me this weekend. Imimit natin ang Crisostomo Group para pag-usapan ang kontrata regarding with the budget report na ginawa mo. Paliwanag niya. Saan naman po ang destination natin? They are based in Lucban. So doon ang itinerary natin. Ipapahanda ko kay Dayan ang kailangan natin And you'd better pack too. Ani nito. Opo, mama. Ani ko sa kanya. So ano? Tanong ni Jepoy sa akin. Wala. Babiyahin na naman ako sa weekend. Ano? Paano ang night swimming natin? Dismayadong tanong ni Jet sa akin. Wala akong magagawa. Kayo na lang siguro. Naman Naka-budget na nga lahat for 4 Tapos wala ka. Masisira ang calculations ko nito. Sabi ni Aldwin sa akin. Guys. Work-related naman. Kaya patawarin na natin ang birhen nating kaibigan. Ani ni Jepoy. Naikinatawa naman ang dalawa. Birhen ka dyan. Totoo naman Natatawang saad ni Jepoy. Tol. Papalapit si Dayan dito. Ani ni Jet. Nasabay-sabay bumalik ang tatlo sa cubicles nila. Hi. Bati ko kay Diana. Hey. Pinapasabi ni Ma'am na sa Thursday na ang alis natin. Not this weekend. Akala ko ba kakabalik ko lang galing sa office niya Teka, anong natin? Takang tanong ko sa kanya. Yup, natin. Sasama ko as her assistant. Paano si Rose? Hindi na daw pwedeng bumiyahe yun dahil 2 buwan na lang manganganak na siya. Maawa ka naman sa buntis. Sabagay. Bakit ikaw? Bakit? Ayaw mo? Mabilis niyang tanong sa akin. Hindi naman. Ano kasi parang loko-lokong to. Sasapakin kita dyan Basta maganda ka na. At make sure daw na wala ka makalimutan. Dahil malayo ang Lucban. Ayaw niyang pabalik-balik dito. Understood? Parang boss Opo, ma'am. Ani ko sa kanya. Naumaksyon pa tong susuntukin ako bago to umalis.
Under. Narinig ko mahinang sabi ni Aldwin sa akin na napailing na lang ako.